Sige, game na. Game. Saan ba yan? Medyo asset. Okay. 1, 2, 3. Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin ang host ng Konichi Mates. Walang iba ako ni si Tristan T. Yan, welcome na naman mga papa. Uy, ano pala, naalala ko. Kasi itong opening mo na to, sinasabi mo lagi, yung host ng Konichi Mates na si Tristan T. Sa Tatayhood pa, sa Konichi Mates pala, dapat ganyan din sinasabi ko. Although kasi si Masahiro, ang opening ni Masahiro, okay, ito na ang portion na tirahin si Masahiro. So, pag nag-opening si Masahiro, ganito eh. Suffering Sakitash. Lang yan, Looney Tunes na naman. Matutuwa na naman ito si Lance Leland Canlas. Shoutout sa iyo, Lance Leland Canlas. Ayan, tinira ko na si Masahiro sa Tatayhood. So, para sa iyong kaligayahan. Sinasabi niya kasi lagi, ito nga pala si Masahiro, I'm from Japan, at kasama ko tapos doon ako papasok. Ako pala si Tristan from Australia. So, dapat sasabihin ko dapat pala gawin namin, i-announce mo Masahiro na ako si Masahiro, si Masahiro, alias Sylvester. Tapos kasama ko ang host ng Tatayhood podcast na si Tristan Ting from Australia. Dapat ganun pala. So, sa susunod namin recording. Sasabi ko sana kasi nakita ko nag-react si Masa sa chat eh. Ibabati ko sana si Masa na, hi Masa. Sabi niya, tangin na nyo, kakapasok ko lang. Ako na lang tinitiran nyo. Hindi, alam mo kasi, Masahiro, sinasabi naman kasi talaga inuutusan lang ako ni Lance. Kaya, pasensya na, napag-utusan na ako. Pero ito speaking of mga tinitira, kasi may napanood akong video. Sa ito sinabi niya, 5 signs of a stupid woman. Tapos sabi ko, grabe yun, baka magalit yung mga kababaihan na nakikinig sa atin. Yun nga, naisip ko nga maganda to. Kasi, pagka mga negative na pinag-uusapan, nakaka-trigger. Baka sakaling makapasok tayo sa trending Spotify podcast. Ay, trending lang pala yung habol natin, no? Eh, next week, trending na tayo niyan. Yeah, kasi yan yung sabi sa atin eh. Kahit pumasok na kayo sa top 200 trending podcast. Kala ko top podcast eh. Hirap na eh. Trending mukhang pwede pa yan. Hindi ko kaya rin pumasok yan sa top podcast. So naisip ko, maganda to. Pag-usapan natin to, Ingo, tong 5 signs of a stupid woman. Kaso yun nga, dahil ang Tatayhood, meron tayong equality. Hindi natin pag-uusapan yung babae lang. Yan, tama Siyempre, yan. diba? Ay, kala ko magsasalita kayo eh. Sabihin mo na. Hindi, sabihin ko sana, kasi siyempre, dapat equal lang tayo. Kung may stupid women, dapat may stupid men din. Yan, tama. So, siguro yun nga, kasi yun nga yung nag-post ng video, nalimutan ko na kung ano pero yung nag-post ng video yun, napakagago nun kasi tinitira niya lang yung mga babae. Oo nga, napanood ko nga din yung yung video yun yung animation na yun. So, pag inisip mo, yung relationships, yung mga relationship mistakes, universal naman yan. Yung lalaki at babae, ano yun nahuhulog sa emotional traps. So, hindi lang basta babae. Yan, so, tama yan. Yan yung usapan natin ngayon. Ayan, dahil dyan, siguro, simulan ko na yung isa sa mga signs. Nasa listahan natin. Kasi nilista natin ito Dahil dito sa Tatayhood, naglilista tayo dito para tayo. Ito, yung ito nakita ko din to first hand. Yung first sign is yung attention doesn't mean value.
Attention is So, not equal to value? Talaga? it's not equal to value. Kasi may mga kakilala ako or mga dati kong kakilala na minsan, tayo kasi, sorry nagbabakal ako kasi tinatamaan din ako dito eh. Kala ko Kasi, kinakabahan ka na atakihin ka ng mga babae. ay Dapat hindi. Ako lalayo pa ba tayo dito sa dito sa podcast na to. Na siyempre since gusto nating magkaroon ng wider reach, gusto natin magkaroon tayo ng external validation through mga comments, yung mga shares, yung mga likes, tsaka yung mga messages, mga private message sa atin na sinasabi ang galing-galing nyo. Siyempre nakakataba yun ng puso. Tsaka siyempre nakaka-boost din ng ego. Pero parang itong first sa listahan na attention doesn't mean value. Ito yung parang mag-ground kami dito na nga naman, hindi porket na madaming nagpe-pay attention sa atin, or not hindi madami, rather may nagpe-pay attention sa atin. Kasi may mga iba, mga kakilala ako, Tristan, na nag-start na ma-pick up yung fame nila, quote-unquote fame. Tapos nag-feeling sikat na siya. Parang si Diwata, di ba? Ganun siya eh. Nag-feeling sikat, nag-feeling popular. Oo. Kala ko meron pa sasabing... Sabihin? Hindi, wala akong sabihin. Ano lang Alam tayo ko sa meron sasabihin na yung mga tipong mga mini-message mo tapos hindi ka na ngayon nire-replyan, mga ganon. Di, madami ako mini-message na hindi ko nire-reply. Hindi ko na... Hindi ikaw nire-replyan. Hindi ako nire-replyan. Meron nga din ako kakilala na parang nagbumibili ng mga kaibigan. Kunyari, ang ginagawa niya is, though wala namang, doon sa ginagawa niya, beneficial yon doon sa tutulungan niya, quote-unquote tutulungan niya. Mm-hmm. Pero in a way, ang napansin ko, parang so bibigyan na ng example, kasi kapag sinabi ko yung exact na ginagawa niya, baka hindi naman mag-Patreon yun. Ay, sabihin, iyan mo nga sa akin kung sino yan, Ingo. Pagkatapos itong recording ito. Nag-Patreon siya sa lahat ng podcast. In fairness naman sa kanya, sinusuportahan din naman niya yung podcast. Ganon. In fairness naman sa kanya. Pero, na kahit hindi siya nakikinig, mag-Patreon pa rin siya. Pero nung nag-dig deeper ako, ever since pala, ganun siya, nanlilibre siya, para, lagi siyang, paano ba? Basta, lagi siyang may katropa, dahil meron siyang pera, ganun. Kaya ko nasabi na bumibili siya ng para makaklose siya yung mga host ng mga iba't ibang podcast. Talaga? Oo. Ano ba yan? Hindi ako nag-Patreon kahit ako. Yung nga, hindi ka nag-Patreon. Hindi ako nag-Patreon, lagi ako susumbatan dyan eh. Pero hindi ko sinasabi masama yun maganda siya kung yung intention mo talaga is pure talaga. Pero kami naman dito sa Tatayhood Podcast, kahit ano yung intention mo, okay lang yan. Mag-Patreon kayo. Oo. Oo nga, hindi namin kayo i-judge, basta mag-Patreon kayo. Oo. www.patreon.com/papapatreon. Ayan, nandito yan sa screen. Ayan, nandyan. Makita ninyo yan. So, tulong na ninyo sa amin yan. Pero sa amin, mas ma-appreciate namin. Makinig kayo hanggang sa dulo. Pero ito yung idadagdag ko lang dito sa sinabi mo na attention is not equal to value. Paano kaya to sa kasi regardless to kung babae o lalaki, yung mga tao, sabihin na natin yung mga tao, nanggagaling, nagro-root to sa childhood nila siguro eh. Yung kung bakit ito.
kung bakit ganyan sila. May ano ba? Meron ba tayong dapat na, siguro ako sa mga anak ko, dapat ba meron akong ginagawa para hindi maging ganito yung mga anak ko pagtanda nila? Parang hindi sila mapunta dito sa 5 signs of a stupid person na lang. Yan. Ako, ang feeling ko niyan, Tristan, baka isipin mo, hindi ako nakikinig ng 30-40 eh. Lalayo pa ba tayo? Doon tayo sa paboritong anime ni Tristan na Naruto. Di ba sa mga first episode, tama, first episode yun, no? Yung pinunturahan ni Naruto yung Mount Rushmore ng Konoha. Yung mga Hokage, Hokage faces. Hokage. Oo, kasi he is craving attention. At kung malalaman niyo yung backstory ni Naruto, kaya kung bakit siya nag-crave ng attention, kasi ulila siya. Wala yung nanay niya, tsaka si fifth Hokage nung growing up. Kaya ang ang tuwata yung caretaker niya. Sino ba tuwata yung caretaker? Sino ba umumpun sa kanya? Si Master Hokage, si Third Hokage. Si Fourth yung umumpun sa kanya. Ay, hindi. Third, si Fourth yung tatay niya eh. Si tatay pala niya, si Tsunade nga pala yung Ayun. Si Third yung parang umampun, naging tatay-tatayan niya doon sa village. So feeling ko, para sa mga anak natin, na para hindi sila maging quote-unquote KSP or namimili ng kaibigan, dapat bata pa lang, o yan, kahit mag-drawing sila, kahit anong drawing, kahit sabihin mo walang kwenta or maganda, purihin pa rin natin na parang, uy, ang galing naman ng anak ko. Ganon. Speaking of drawing, ito, walang bullshit to Maganda, ang galing mag-drawing ni Sven. Uy, salamat. Pinapakita ko nga sa anak ko sabi ko, tignan mo yan, ang galing mag-drawing Autistic yan. Sabi ni Rocco, nag-hand sign siya, gano'n. Hindi. Sabi ko, magaling mag-drawing. Pinapakita ko, sabi ko, ang galing niya. Tas, yun. Pero tama yung sinabi mo, Ingo, siguro maganda rin, yung attention dapat na kinikrave ng mga tao, dapat mag-umpisa yan sa bahay or sa magulang. Bigay natin sa mga anak natin yung attention na yan. So, dito na tayo pupunta sa number 2. Love doesn't fix people. Ito specific to. Doon sa napanood kong video. Anong video na naman yung napanood mo? Hindi, kasi ang sinasabi lagi, yung mga babae, feeling nila, challenge magmahal ng isang bad boy. Babaguhin ko ang bad boy. Parang ginagawa nilang project yung lalaki na parang, tangina, kaya kong baguhin yan. Inisip ko, meron bang ganun? I can fix him. I can fix him. I can fix him. Yun mismo. Pero, ano ba to? Yung I can fix him ba? Inisip ko kasi kung nag-a-apply ba to sa mga lalaki na parang I can fix her. Siguro may mga ganun din, di ba? May mga ganun din. Baka ako dati, kaya nga di ba na nga nag-asawa ko dati, tapos nag-iwalay kami. Kasi feeling ko nga I can fix her. Baka pwedeng i-apply ko yun sabihin ko na feeling ko I can fix her, feeling ko kaya kong gawin to. So, wag na tayo mag-focus sa mga babae. Pero ito karamihan kasi nangyayari to sa mga babae. Project partners. Na sa mga nakikinig, i-comment din ninyo yan kung kayo kung mga lalaki, nangyari ba sa inyo yan na nagkaroon ba kayo ng project partner na gagawin ko siyang babae? Yung pala, nakamiyo yung yung diniskartehan niya. Gagawin ko siyang babae. Ay, may kakilala ako. Kilala mo din yun, Tristan. Magaling teka lang. Inisip ko tuloy kung sabihin ko dito. Basta, kakilala natin yun. Magaling siya mag-yo-yo. Magaling siya mag-yo-yo? Gender bender. Siya yung nagsabi sa akin na gender bender daw siya. Kumbaga sa Avatar, siya yung avatar ng gender bender.
putang ina, yung mga crooked, ginagawa niyang straight. Oo. Binibend niya back para maging straight. Tang ina, kilala ko yan na magaling mag-yoyo Tingin ko magaling ding magaling ding gumawa ng picture yan. Feeling ko din. Feeling ko masasapak ako pag nakita niya ako sa suntukan sa Skydome ngayong October something. Basta alam ko, nakabili na din ako ticket nun. Yan, manood kayo niya, nasuntukan sa Skydome, Pencil Box Studios, mga kaibigan natin yan. Check nyo na lang yung page nila para makita nyo yung details ng oras tsaka kung saan pwede makabili. Pero yun nga kasi minsan, akala ng mga tao, kayang baguhin ng pagmamahal ang isang tao. Kasi ano yun siguro behind ditong I can fix him o kaya I can fix her. Oy, hi Mark Aris Montero. Behind nung mentality na yon, isa din challenge. Kaya nga di ba may mga babae na pag may nakitang bad boy, feeling nila challenge sa kanila yon. O kaya yung sinasabi ni Stanley Chi dati na suplado is the new pogi. Kasi nata-challenge sila na, uy, bakit ako hindi pinapansin ito? Yun nga. Sidus ko nga. Kasi, parang, yung nga, suplado is the new pogi. Never ako naniwala dyan. Pero, napansin ko maraming nabibiktima niyan na suplado is the new pogi. Marami talaga na, suplado ka. Sige, mas lalo akong magpapakita ng cleavage sa'yo. Lalo akong... No? Pero same din sa mga lalaki. Suplada ka. Kasi siguro nararamdaman nila na parang nagiging trophy nila. No? Oo. Tsaka tawag doon, isipin nila, hindi ako pinapansin ito. Ang ganda-ganda ko, hindi ako pinapansin. So, challenge sa kanila yan. Yun. So, pero ako tingin ko, sige, go. Hindi, sabi ko, idadagdag ko lang na, kaya yan yung kaakibat nung I can fix him. Ayun yung challenge din. Pero minsan, yung ginagawa ng mga tao na ganyan na I can fix him or fix her, dahil sila mismo, damage sila They need fixing themselves. So parang nire-reflect lang nila yung gusto nila mangyari din sa kanila. Sa sarili nila. Tingin ko yan lang So sa mga nakikinig, nyo rin yan, i-comment nyo yan. Pero ako, sa palagay ko lang yun lang yun na kaya nagkakaroon ng ganyan, mga project boyfriend, project girlfriend. Kasi deep inside yourself, you're also broken. You need some fixing for yourself. So, siguro dapat yan, siguro ang masasabi ko lang dyan, matanda na ako, pwede na ako magbigay ng maski pa paanong lesson. So, ang masasabi mo lang lesson kasi talaga dyan, dapat tinatanggal natin yung mentality na project partners, I can fix him or I can fix her. Dapat heal yourself muna bago mo i-try i-heal yung ibang tao. And yung love, it can it can inspire change. Pero hindi nito kayang palitan yung accountability. Tama. So doon ko natatapusin to. Baka ano ba masabi ko dito Ay, basahin ko ito sinabi ni Mark Aris Montero na totoo daw yung weakness ng mga babae yung hindi sila pinapansin. Ay, hindi ko pala nais. Ayan, Salamat pala sa pagpe-Patreon, Mark Aris Montero, www.patreon.com/papapatreon. Tsaka kay Lance. Si Lance. Si Lance, nagpe-Patreon na rin yata kasi panayang pa-shoutout nito lagi kay Masa Mulak Parks sa June /Sylvester. Naging pusa sila. Ay na talaga. Tawa pa rin ako sa Sylvester. Salamat, Korean-looking guy. Pero alam mo, sorry masyado ako nag-dwell dito sa love doesn't fix people. Sige. Kasi gamit kasi ito ng mga lalaki Putik na ako maglagay ng adjective. Mga lalaki in general. Kasi, kunyari, nakipag-break
or fresh from breakup yung isang babae. So napaka-vulnerable niya. So iisipin ng mga guys na, ako yung knight in shining armor. I can fix her. Totoo. Actually, naramdaman ko yan. Naramdaman ko yan sa dating relationship. Akala ko sa misis mo eh. Tapos biglang babatukan ka. Hindi. Hindi. Naramdaman ko yan sa dating relationship nung alam mo naman yung story nagkahiwalay kami. Tapos, bumabalik siya. Nandun ako sa point na parang naisip ko, kailangan ko siyang i-save eh. Pero yun nga, buti hindi ko tinuloy. Kasi dapat magbabaligan kami. Oo. Kasi nandun ako sa feeling na parang hindi ako yung dapat mag-save sa kanya. Oo. Pero yun nga, buti na lang. Martyr. Parang ganun. Parang may martyr effect na ganun. Na buti na lang hindi talaga. Buti na lang napatingin ako sa paligid. Tangina, napakadami magagandang babae. Hindi na ako magpapatali ulit dito. Yun yung naisip ko noon. So, and feeling ko, minsan, umabot din sa point na dahil hindi ka confident sa sarili mo. Like, still boils down sa you need healing yourself. Ikaw mismo, broken ka and naghahanap ka ng something to fix to validate yourself. Yun lang. Oo, tama. Yun yung lesson dito sa number, yung second sa list. Ngayon, doon sa pangatlo sa list ay competition versus collaboration. Ngayon dito kasi, may mga ibang guys dito, sabihin natin, or girls na meron silang pick me energy. Yung pick me energy, yung parang ano siya ano yung tawag nila sa mga millennials, yung performative male. Performative male. Ang inaano yan? Google ko performative yan yung male. Gagawin lahat. Yung parang laging best foot forward na to the point na hindi naman ito yung natural ko Hindi naman ako umiinom ng matcha. At hindi naman ako nag-tote bag At hindi naman ako inang matcha yan. Teka napaalala ko Kian Arlegi ng Topak and Tantrums. Lasang damo yung matcha. Huwag mo kong loohin. So, yun lang. Tapos, hindi naman ako nagbabasa ng libro sa coffee shop Ba't kong ginagawa to? So, yun yung parang yan yung para sa akin pick me energy. Ngayon, sa babae, hindi ko sure ko ano yung equivalent niyan, pero sa tingin ko sa lalaki, ganun. Pwede din, yung sa panahon namin ni Tristan, ang tawag namin dyan, poser So, poser. Yun, yung nag-inisip ko kung ano tawag So, yun pala yun, yung pick me energy, parang poser. Ganun, parang may pagka-poser ka na, mahilig din ako sa K-pop. Oo, yan. Pero alam mo, naalala ko dito, si Masahiro, may nakwento siya sa akin before. Si Masahiro, hindi siya poser. Kasi parang meron siya siyang dinidate. May hilig. Hindi siya nag-comply dun sa hilig nung dinidate niya. Tapos kahit nagalit yung dinidate niya na wala ka naman pakialam dun sa gento-gento ko, ganyan-ganyan. Sabi, hindi ko kasi sila kilala Tapos sinabi nung babae sa kanya, sabi, ako nga nanonood ako ng Cool Pals dahil para sa'yo. Ginano siya ng babae? Oo, babae yung poser. Grabe, haba ng titi ni Masahiro. Ang haba talaga ng titi ni Masahiro, kahit hapon. Pero pero yun as in, kaya ako bumili ba ako kay Masahiro noon Hindi siya nagpaka-poser na, oo nga, alam ko yan, ganito. So, yun. Kumbaga, pero ano to sorry, baka malayo tayo sa topic. Kaso blurred daw, mahaba yung titi. Pero blurred. Oo nga, tama. Mahaba yung titi niya, pero blurred nga lang. Ina mo, Mark Harris. Pero ito, para sa mga guys, so aside sa pagiging poser, yung sa atin naman yung toxic masculinity.
ito yung mga ikaw Tristan, nag-gym ka, nag-diet ka. Ako din, ganoon din yung ginagawa ko pala. So may mga iba tayong mga kilala na hindi ko sinasabi na meron kami kilala. Kunyari lang, meron kami mga kilala na sinasabihan na, "Uy Tristan, mali mali naman yung buhat mo. Kaya try mo kaya yung Pareto diet." Sorry, nag-iimbento lang ako ng diet Yung Pareto, 80-20 rule yun Try mo kaya yung Pareto. Paleo. Try mo naman yung Paleo. paleo diet. Ayun, try mo kaya yung paleo diet. Mukhang mas okay. Okay yun. So, o kaya sabihin sa'yo na, ay, mali naman yung buhat mo. Hindi siya efficient. Ganun. So, medyo toxic yung yung parang kang toxic nun. Kasi instead of nilift mo yung katropa mo, lalo mo pa dagdagan yung insecurity. And alam ko, Tristan, na-discuss nyo din to dun sa isa sa episode nyo na Gym Kabaklaan. Tama ba yung title? Basta yun. Tama. Fitness kabaklaan. Fitness Pakinggan niyo yan. kabaklaan. Fitness kabaklaan. Pero totoo yan yung minsan kasi, itong mga, ako hindi ko rin naman sila masisi, yung alpha male na dinidescribe mo na ganyan. Kasi minsan feeling nila nakakatulong sila And feeling nila kasi mas mataas sila kaysa sa'yo. Kaya sila nagbibigay ng unsolicited advice. And kaya sila sa sounding like toxic. Pero minsan parang masyado silang feeling magaling. Ng bagay. And meron silang feeling na dapat meron akong sabihin. Dapat ipakita ko na mas marami kong alam sa mga tao sa paligid ko. At saka ito pala, sorry, go. Sige. Tapusin mo na yun mo. Babalikan ko lang yung sa pick me energy. Naalala ko lang din, yung pick me energy na yan, feeling ko din yan isa siyang insecurity na disguised as confidence. Oo, tama. Good point. So, minsan ganun nagpapaka-poser ka kasi nga medyo insecure ka pero nagmumukha ka lang na confidence. Parang fake it till you make it ang style. Yan. Ginagawa ko yun sa trabaho ko. Kaya... Pero... So, go. Sabi ko sana doon sa toxic competitiveness, hindi lang sa gym to nag-a-apply Pwede din sa financial, sabihin sa'yo na, wala pang naiipon. Ito, nangyari talaga to sa akin. Sabi niya, mag-stocks ka kaya. Madali lang mag-stocks. Ganito lang gawin mo. Yan, nagaganon siya. O kaya sabihin, wala ka pang girlfriend. Ang bakit mo kasi, dapat ganito yung gawin mo. Yun yung mga yung mga toxic competitiveness, mga toxic masculinity na na-experience ko personally. Grabe. Pero ito siguro ilalagay ko lang dito siguro kung ano yung key takeaway natin dito sa number 3. Siguro kung makikita mong kung yung kausap mo, lalaki man o babae, kung confident yan, makikita mo na confident yung tao kung nakikipag-collaborate sila sa'yo. Kung kumbaga yung hindi sila nagko-compare kung ano yung na-achieve mo sa buhay, hindi sila nakikipag-competition sa'yo kung ano man yung nagagawa mo or hindi sila nagmamarunong. It's more on yung approach nila is mararamdaman mo is really there. It's either they're happy for you pag naka-achieve ka ng something rather than yung parang, kuha mo lang yan kasi ganito Maraming ganun yung parang nakikita nila lahat ng negative sides. Ito, sinabi sa akin ng misis ko kasi lagi niya sinasabi, yung mga ibang mong kaibigan, parang nilang pinupunay yung mga, kunyari may mga achievement ka sa buhay, pupunahin nila lagi yung hindi maganda dun sa na-achieve mo. Na kaya lang naman ganyan kasi ganito Parang lagi siya sa akin ng misis ko, magnet ka ng mga ganun tao kasi you let them do that to you. Na kaya kasi nai-insecure sila sa iyo kaya sila ganun. So ako hindi ko rin masyadong iniisip before. Nung pino-point out lang ni Luis, doon ko lang nag-gets, tangina ba't niya ako ginaganon lagi? Wala naman akong ginagawa. Yun. Pero may mga ibang tao na pwede mong sabihin yun na kaya ka ganyan. Kasi gito ginawa mo. Yan yung mga
babaeng nasa Burgos Street na nakapangasawa ng AFAM. Yan. Okay. Yun lang siguro. Feeling ko yun lang yung pwede nating sabihan na kaya ka nakaraos dahil sa yun. Okay, sige. Solitary. Number Ayan. 4. Number 4. Emotional laziness. So, Yan. ano ba tong emotional laziness na to? Ito yung mga tao na hindi hindi sila accountable sa kanilang actions. Na lagi nilang sisisi yung trabaho na parang, kasi iba kasi yung binigay sa akin trabaho, hindi para sa akin yan eh. Pero kung yung trabaho na yan ganito, nag-excel ako. Mga ganyan. Pero behind that talk, meron na palang in reality, nasabihan na pala siya ng boss niya na, ito yung next na project nyo, ito yung kailangan mong pag-aralan, kailangan mo nang i-prepare, yada yada. So parang kumbaga parang sa mindset niya hindi siya naging accountable na ito yung kailangan kong i-prepare sa next project ko. Kailangan kong makipag-coordinate sa mga tao sa IT, gano'n, or something. Ito yung lagi ko sinasabi ever since nag-start tayo. Ito, pag even na hindi tayo nag-recording, yung self-awareness. Tama. Lagi may self-reflection pagdating sa, Oo. lagi ko yan pinapractice. Actually, minsan nga feeling ko sobra ako sa pagka-self-aware, yung pagiging self-awareness na nako-conscious ako eh. Well, magkakaroon ka ng anxiety pag sobrang self-aware ka eh. nagkaka-anxiety nga ako. Sa totoo lang, minsan nagkakaganon ako na parang, sabi ko, dapat sinabi ko yun. Yung iba kaya nga, ibang mga nasasabi ko dito sa recording, kinakat ko eh. Kasi minsan, siguro, grabe yung sinabi ko ah. Pero, para marinig nyo yung mga sinabi ko na kinat ko, i-upload ko lahat to sa patreon.com/papapatreon. Yung uncut version. Lalagyan namin yan. Nag-uumpisa na mag-upload ng mga uncut version ng podcast sa Patreon. So, gusto nyo makita, lalagyan namin yan sa patreon.com/papapatreon. Tsaka may mga kwentuhan kami ni Tristan na off the record pero nasa uncut version. Yun. Minsan nandun yun. So, balik tayo dito sa yung self-reflection, self-awareness. Madalas, kunyari may mga something na hindi nag-work, dapat unahin mo munang isipin, ano ba yung hindi ko nagawa? Ano yung, kasi karamihan sa mga tao, maghahanap ka agad ng sisisihin eh. Matik eh. Parang kunyari, sa mga misis natin, kunyari, meron hindi nakalimutan. So, ito, babae ulit ha. Pero, hindi naman lang babae. Karamihan naman, kunyari, merong hindi natiklop na automatic yan, hanapin ng misis mo, ikaw. Di mo na naman niluto, pero nakalimutan din niya kasi talaga yun eh. Naiwan mo na naman bukas yung mga ganito, pero pwede naman yun, isara lang niya yung mga pinto eh. Yun yung problema ng mga ibang babae. Diba? Pwede naman gawin yan Ba't mo pa kailangan gawing away? Diba, yun mismo. Actually, yung bigladaan ko yan, na ganyan, parang minsan may nakita nakakalat. Yung kalat mo. Minsan, pag naiinis ako, di pulutin mo na lang, bahay, di naman natin to eh. Ano bang point na parang kailangan ako papupulot? Hindi pa ulit-ulit na lang lagi kasi. Hindi pa ulit-ulit ang pulutin. Ito siguro ang masasabi ko lang dito, yung emotional maturity kasi, parang muscle natin yan. Dapat yan, pinapractice natin. Tsaka, emotional maturity and yung, tawag dito, yung self-awareness. Dapat pinapractice natin yan. Parang muscle lang yan. Dapat pinapractice natin para mas maging, malakas. Para mas maging malakas. Diba? So, ako, tinatry ko siyang i-practice talaga. Ako, actually kaninang hapon, nagkaroon ako ng opportunity para
i-test ang aking emotional maturity. Kaso lang, huli na lahat. So, kanina kasi umuulan dito sa Bulacan. So, kapag as much as possible, gusto kong maglakad lang habang pag hinatid si Sven sa school niya kasi malapit na naman yung school niya dito, walking distance. Umuulan. So, tig-isa kaming payong. Tapos si Sven, being Sven, yung payong niya, hindi siya aware na kailangan niyang naka 90 degrees yung payong niya para hindi siya mabasa. Yun yung nasa isip ko. Tapos, nung pagdating namin sa school, basa na siya. Almost, siguro mga 1/4 ng shirt niya basa na. Tapos, parang pinapagalitan ko siya na hindi mo kasi inahawakan ng maayos yung payong, kaya ka nabasa. So, di pumasok siya sa school. Tapos, sinabihan ko yung teacher na, teacher, babalik po ako kasi kukuha ako ng towel tsaka pamalit for Sven. So ganun ka basang-basa si Sven na kailangan ko talaga bumalik para sa change of clothes. So nung pabalik ako, umulan pa rin. Doon ko na-realize na kahit ako na naka-upright na yung payong, nababasa pa rin. So what more pa kaya kay Sven? So parang naisip ko na kaya ako naiinis. Ito yung mga sinasabi mo din, Tristan na kaya ako naiinis na nabasa si Sven. Kasi yun lang yung kasi mas naiinis ako kasi naiinis ako sa sarili ko na binabaling ko lang kay Sven na may ba nababasa to si Sven? Parang tsaka yun lang din yung parang form of control ko kasi hindi ko naman kontrolado yung weather. Hindi ko naman kontrolado si Sven na ayusin yung kanyang paghawak ng payong. So, doon ko na realize na mali ako doon Bigla ako nag-lash out sa anak ko. So, ito yung maganda ding self-reflection for us, mga parents, na ito, ginagawa din to ni Tristan, na kapag nag-lash out siya sa mga anak niya, after niya mag-lash out, kakusapin niya yung anak niya, mag-sorry siya, magsasabi kung bakit niya nagawa. Siyempre ako, hindi ko magagawa yun. Pwede ko lang sabihin sa anak ko, you want McDonald's? Yan. Feeling ko yun nga, tama yung sabi mo, Ingo, yung sabi mo na kaya ka nainis. Kaya ka nainis nun, naibunto mo kay Sven, pero ang totoo nun, nainis ka sa sarili mo. Kasi pwede naman yun, ikaw na yung humawak ng payong Pero yun nga, kagaya nung sinasabi natin dito, yung sa pagka hindi ka masyadong nag-self-reflect, ang automatic na gagawin mo, parang ang muscle memory nating mga tao, is maganap ng sisisihin. At ang una-una mong sisisihin, hindi yung sarili mo. Ibang tao. Ang susunod lagi kung sino yung mga ibang tao. Same. And nung sinabi mo rin kanina na yung nag-lash out ako sa mga anak ko, ganito, ganyan. Meron din akong kwento. Medyo haba lang tayo ng konti. Kwento lang ni Rick. Sabi niya, naalala daw niya, nung 5 years old siya, nakalunok siya ng barya. Pero hindi daw niya sa akin sinabi. So, ginawa niya, nung nalunok daw niya, pinilit daw niyang idukutin sa bibig niya. Kasi daw, natatakot siya, magagalit ako sa kanya. Ganun siya katakot na kahit na malapit na siya mag-choke? Sabi ko, naku, you should have told me kasi, pwede kang mamatay. You should have choked. Parang, you would have choked kung ganun yung nangyari. Sabi niya, hindi, pinilit kong iluwa. I just remembered na nung 5 years old ako, ganun. Sabi ko, why did you swallow it? Maybe I'm just being stupid. Okay. Pero pagka may mga ganun, dapat sinasabi mo para sabi niya, pero kasi natakot ako, magagalit ka Sabi ko ang in-explain ko naman sa kanya, napansin mo naman ngayon, di ba, hindi na ako sumisigaw, hindi na ako nag-lash out, and when I feel upset, yeah, I sound upset, pero hindi na ako sumisigaw or hindi na ako nagiging Hulk, yung term namin dati, di ba? Kasi sabi ko, back then, nung bata ka pa, I'm also learning to be a dad. Sabi ko, ang mahirap kasi, wala namang manual para maging tatay. I only learned how to be a dad
from seeing my dad. And my dad was like that. So sa akin, everything is still a work in progress. And I'm just trying to be aware now kung ano yung dapat kong i-improve. Sabi ko, may mga natutunan ako, may mga mali ako before. Kanina to, nung nasa kotse kami, nung pauwi kami. Sabi ko, natutukuhan ko na dapat hindi ako masyado nagagalit kasi matatakot ka eh. Hindi ka na magsasabi. So hindi na ako nagagalit. Tinatry kong wag magalit. Pero yun nga, sabi ko, hindi pa rin ako perfect. Marami pa rin akong kailangan matutunan sa pagiging isang tatay. So sabi niya, yeah, I understand. Tas yun na. Tas nagkwentuhan na kami tungkol sa ano pipiliin mo, zombie apocalypse o i-invade tayo ng mga aliens. So yun lang yun. Pero maganda yun, Tristan. Yun. So next na tayo. Next. Number 5. Isa pang not equal. Struggle is not equal to loyalty. Gusto ko, alam mo, nung nakita ko to sa outline natin, gusto ko siya kasi ito yung representation na kapag may mga tanga sa isang relasyon, tapos pilit nila parang fino-force nila to make it work. Ito siya ito yung ito siya. Ito ang mabibigay kong analogy diyan, Ingo Sorry pero ang mabibigay kong analogy dito parang ang mamamayang Pilipino. Dahil resilient ang mga Pilipino. Kaya pumapayag kaming gawin sa amin ito ng gobyerno namin. Dahil laging sasabihin, resilient naman kami. Kaya namin yan, Pilipino tayo. Yun din ang sinasabi ng mga namamahala sa Pilipinas na resilient ang ang sambayan ng Pilipino habang binubulsa namin yung mga bilyon-bilyon na mga flood control project na yan. Pili ko ganun nga nangyari. Yun. Pero yun, go. Sorry, Ingo. Pero ayun nga, katulad ng sinabi mo na resilient yung mga Filipino, yan yung isa sa mga example na niromanticize nila yung hardship. Generally, whether sa isang relationship, society, o kung ano man, ano din to, nakalimutan ko na tawag nila dun eh. Basta ang definition niyon ay kunyari meron kang isang negosyo. Tapos yung negosyo na yon, nalulugi ka na. Tapos alam mong mas malulugi ka pa pag tinagalan mo. Pero ang ginagawa mo is nag-fund ka pa rin ng pera doon sa negosyo na yon just to stay afloat. Yon. Para lang kumbaga siguro same with the relationship na yan nga na parang nag-i-stay ka pa rin kahit masakit na. Oo. Para siyang ingrown. Isa pang i-analogy ko siya, parang ingrown. Hindi mo binubunot yung nakabaong kuko. Kasi ba yung ingrown? Sakit siya. Kasi sobrang sakit siya pag binunot mo. Pero ginagawa mo, tinitiis mo lang yung sakit. Kahit na nagnanana na siya at masakit, hindi mo pa rin tatanggalin. Dahil pag tinanggal mo siya, sobrang sakit at ayaw mong maramdaman yung sakit na yun. So, pipiliin mo na lang na magdusa na nakatusok yung kuko sa paa mo. Naramdaman ko kasi yan dahil nagka-ingrown din ako ng matagal eh. Ganun ang ginawa. Iliis ko talaga siya dahil ayoko siyang bunutin dahil nga masakit. Pero yun nga, parang lang yan. Ano nag-trigger sa'yo na bunutin na yung ingrown mo? Nung lumalabas na siya sa balat ko, tas doon ko na siya binubunot. Kumbaga tumagos na siya. Shit. Tapos hindi ako makapag-basketball dati kasi hindi ako wala masakit eh. Pag nasakit, sobrang sakit. So yun, parang sa relationship, parang hindi naman ibig sabihin na natili ka sa sakit. Loyal ka na. Oo. Dapat tingnan mo pa rin. So kumbaga, wag mong piliin na nandun ka lang lagi sa stage na nasasaktan ka. Piliin mo rin na bumangon. Ano to kung
ihahalin tulad natin siya sa family life. Ang sinasabi lang dito is, staying strong doesn't mean staying stuck. So, ibig sabihin yun, hiwalayan mo na. Kung sa tingin mo, kung nag-iisip kang mag-stay sa isang relationship, ibig sabihin nun, hiwalayan mo na. Oo, tama. Parang ginawa ni Ingo. Oo, lalayo pa ba tayo? Parang yung ginawa Lalayo ko. ba ginawa ni Ingo, di ba? So, yun. Next. Ano tong number 6 natin, Ingo? Yung leveling up. So, siguro yung 6 natin, kasi, 6 na ba? Segment. So, ito yung ito yung 6. Ito yung recap sa lahat ng sa lahat ng mga 5 signs natin from yung first sign, which was, nasan yung attention versus value. Attention is not equal to value. Hanggang sa struggle not equals to loyalty. Galing. So, dito, dun sa second point na dapat yung ating self-awareness o yung self-awareness natin is dapat mataas din. Kasi doon natin malalaman na nag-level up na ba ako? O talagang kamot may na lang or bahala na si Batman? Tsaka ito siguro ito yung, ang masasabi ko lang dito is yung ano bang word gusto sabihin? Yung wisdom is, yung yung wisdom na lang. Yung pinaka-wisdom, ang smart choice is madalas, piliin natin yung growth over comfort. Ba't ko sinasabi to? Kasi, karamihan ng mga nandito, yung sa 1 to 5 na sinabi natin dito, parang pag pinipili mo yung comfort, mas lalo kang nadadali. Parang ganun eh. Oo. Minsan pipili mo, mag-stay na lang kasi yun yung convenient para sa'yo. Diba? Parang hindi. Actually, guilty ako dun sa struggle is not equal to loyalty. Yung tinamaan ako, Tristan, nung sinabi mo na nag-stay ka na lang dahil convenient sa'yo. Kasi naalala ko, hindi naman ako nag-stay, pero yun yung isa sa mga kino-consider ko na, for example, nung nakapisan kami sa in-laws ko, napaka-komportable talaga ng buhay ko noon. Talagang lahat taken care of. Mag-aabot lang ako ng, I would say, relatively murang halaga para sa aking comfort na nadanas doon. Pero at the end of the day, parang hindi ka din hindi ka din natututo na alam mo na mas makakapag-ipon ka, mas komportable ka kapag nakapisan ka sa bahay. Pero kapag tumagal yan, wala kang natututo. Hindi ako maging independent. Maging independent lang ako sa in-laws ko. At the same time, fast forward nung naghiwalay kami ng wife ko, ganun din na, okay, double income household, may hati kami sa bills. Ayun. Pero still, kahit na ganun nga yung nangyari na relatively mas comfortable ako physically nung dito pa nakatira yung misis ko. Mentally, nadidrain naman ako. Yun. So ngayon, nadidrain na lang ako financially. Pero okay na yun. Okay Pero yun nga parang minsan feeling natin okay na tayo. Ako, bigay ko na example yung sa trabaho ko Palipat-lipat ako, lagi nga ako inaasa ko, lipat-lipat ka, every year, lipat ka na lipat. Pag nararamdaman ko na parang masyado na akong komportable dito sa trabaho ko, matik yun Naisip ko parang, parang ang boring na dito. Magre-resign ako, lilipat ako bagong trabaho. So, grind. Tapos pag nandun na ako sa point na parang
parang wala na ako i-level up dito Lipat ulit ako. Grind ulit. Parang hindi ako nakukontento na parang, di okay na ako dito, sumusweldo naman ako dito, boss na ako dito, ganito na ako dito, kilala niya ako lahat dito. Hindi, parang mas maganda mas gusto ko yung parang inisip ko nga, ano ba, tawag ba doon, masochista, na parang mas gusto ko yung, mas komportable ako in being uncomfortable. Kasi doon ko nararamdaman na meron kang growth na parang nagle-level up ka sa buhay. So ito nga itatanong natin sa mga nakikinig ngayon. Ikaw ba na nakikinig ngayon dito? Tingin mo ba nagle-level up ka ba sa mga ginagawa mo sa buhay o nag-i-scroll ka lang na parang nag-i-scroll sa TikTok? Tsaka siguro isang final reflection sa mga papa natin. Sa mga papa dyan. na sana wag natin tignan yung sarili natin as the victim ng sariling trauma. Pero ang dapat mag-reflect tayo na sa pagiging tatay, marunong tayo magbago kahit paunti-unti lang. At saka, siyempre, magturo din ng respeto. Ayan. Ako pala yung magsasabi ng final reflection. Ako hindi na. Yan natin. Magbabasa pa tayo ng mga stay lang. Pero last na lang ako. Ibig sabihin, last na lang ako kung sa mga nakikinig dito, kung tinamaan kayo dito, kaya kung napikong kayo, ibig sabihin, tinamaan ka. So, yun lang. Ibig sabihin, baka kailangan mo mag-reflect sa sarili mo. Oo. Yan. Okay. So, ngayon, magbabasa na tayo ng mga comments. Yay! Pero, dalawang comments, dalawang set ng comments yung babasahin natin. Kasi, yung isang comment mula sa episode 145 na red flag tropa ng anak mo, anong gagawin mo? Kasi hindi natin to nabasa Dahil bago. Dahil bago lang. Sabi ni Rev9, mali tinuro sa akin ng parents ko, lalo na ng papa ko noong ako ay grade school, na susumbong sa mga teacher. Nabasa na pala to. Wala pala tayo na hindi nabasa doon sa previous episode. So doon na tayo sa current episode. Nakaka-upload lang pala ni Tristan a few 11 hours ago. Ang episode 146, When Watsons Becomes a Playground. Yan. So, basahin ko na yung una. Sabi ni Jomar Estuesta, aka Gigolo69, First, sana. At nakikinig rin ako ng Konichi Mates. At kahit wala akong anak, mas gets ko na ang Watsons ay kahalintulan ng Ace Hardware sa atin. Oo, tama yan. Lalang. Di ko gets topic Pero nice listen pa rin. More episode, guys. Yan. Sana, Jomar Estuesta, pakinggan mo ng huwag kang makinig ng first minute lang. Kaya first ka ng first para maintindihan mo kung ano yung topic. So, yun lang. So, next comment. Si Ralph P. Ang hirap din kasi ngayon, kulang sa simpatya ang mga tao, lalo na yung hindi naman parents. Yung parent din, dapat, considerate naman, lalo na sa public space. Pareho silang entitled, parehong bobo naman. Parent din ako, pero katulad sa kwento ni Titi, pag may sobrang gulo na bata sa public area, wini-wish ko din na madapa. Salamat sa pag-validate sa aking mga thoughts, Ralph P. Minsan nagkakatotoo, pag ganon naubos na din ang pasensya ni God. Just to add, iba talaga views at maturity nyo pareho, lalo na si Ingo, compared sa very early ng MC sa ngayon. Kudos. Yun. Thank you, Ralph P. Thanks, Ralph P. Patreon ka naman. Sabi ni G. Magnus, naiinis ako sa pag-i-English nila. So guys, context, yung episode namin na 146, meron kaming plinado na snippet
nung video na pinag-uusapan namin. English nila, may mali rin yung staff, hihintayin pa pala ng staff na may mabasag bago sila sitahin. Sino magbabayad nun? Yung nanay or yung staff? Tama naman. Ang reply naman ni Titi, ang mga katagang, you're annoying. No, you're annoying. Ito, ang number 1 fan ni Masahiro Yoka. Hindi si Lance Lilan Canlas. Hindi ako basher ni Masa Mulak. Natatawa rin ako pag binabanatan niya siya dito nang wala siya. Kasi dahil sa yan, Lance Lilan Canlas. At sabi ni Ronald 6 hours ago, kasalanan ng gobyerno yan. Mas marami kasing Watsons kaysa sa parks and playground. Parang gusto ko pumasok sa Watsons, parang mapapa-English ako pag pumasok ako doon. Kasalanan din ng tatay yan kaysa siya mag-alaga ng mga anak during unwind ng nanay, nalalasing o kaya naninipat ng babae sa mall. Paki-shoutout kami dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Dahil sa Buhangin Brothers, minahal ko din ang podcast nyo. Aloha Akbar, Ronald. Ronald, I love you too. Bakla. Ito, reply ni Tristan. Ronald, salamat. Kapatid namin sa Tag M yung Buhangin Brothers. Tsaka thank you. Tsaka sana maigis naman kami ng Buhangin Brothers. I-comment naman ninyo yun sa Buhangin Brothers na igis naman ng Tatayhood podcast sa kanila kasi si Joe Marche, lagi namin iniimbita. Kami, hindi man lang kami imbitahin. Ngayon, imbitahin mo naman, kailan mo ba kami imbitahin sa Buhangin Brothers? Di mo kami iniimbita. So, yun. Ito next, si Suniga Fam. Hinihintay ko na may bumigay sa pag-i-English. For me, hindi naman susunod sa kanya ang buong mall. Yung bata, sa kanya yung buong mall. Yung bata, and if isang place lang naman niya na-encounter yung bata, hinayaan na lang sana. Lahat ng bata, natural na malikot. Unless they are damaging and harming people. That's where I draw the line. I think, team nanay ito, hindi ito kay team. Mas forgiving lang siguro si Neil. Hindi ko siya kagaya. Lastly, sabi ni AJ, medyo naawa ko sa mga anak ni Tristan. Siya yung tipo ng tatay na ayaw kong maging baby boomer dads. Pero AJ, salamat AJ. Pero pag pinakinggan mo yun, yung mga first episodes, siguro mga first 10 episodes, doon mo marinig yung character development ni Tristan. Salamat AJ sa panghuhusga mo kahit hindi mo talaga ako kilala. Pero thank you pa rin sa feedback, and maganda yung sinabi mo na yan. And I will try to improve. So, yon. Salamat. Ano ba? Wala na. Yun lang. Salamat mga papa. Okay, salamat mga papa. In stream.